We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kami po ang inyong mga makakasama, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier. Alam mo, sa mga oras na ito, mga kaibigan, I'm just so privileged to be in the Philippines. Yay! Nasa Bacolod po ako at nag-reach out din sa akin aking mga kaibigan, mga batchmates ko noong high school. Right. Kamusta po kayo? At mag-enjoy po tayo dyan. Yeah, may event kayo, May right? event kami and God would be glorified. Our special guest would be Ruben Laurente. Wow. One of the papuri singers. Kamusta naman ni Robert? Yes. Kahit nandito ka at nasa Pilipinas ka, paano mo nagagawa yun? Oo. Ganon. Ganon Ayun. kagaling ikaw. Ganun ba? Well, ito po ang ating programang We Can Do It. Napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din po sa channel 185 sa GCTV tuwing Sabado at alas 6:30 ng umaga. Ayun. Dalawang beses tayo napapanood, napapakinggan at continue po at your own time. Pwede nyo namang puntahan ng Facebook. Yeah, that's right. At panoorin yung mga programs po natin at sa YouTube na rin. Oo, pero bago tayo mag-share niyan, mag-plug kasi Sure. ang concert is going to be an evangelistic concert sa Ayala Mall, Bacolod City. This is going to be in April 22, maybe next week, next Saturday. Yeah. April 22, 3:30 in the afternoon. It's free. You just go to the mall, Ayala Mall, Bacolod City, and we'll see you there. Yeah, Yes. saan doon specifically? Siguro maririnig na nila doon. Oo, It's basta free, right? yeah, it's Yung- free at malapit yun sa Lagoon, sa Capitol, sa Capitolio na tinatawag namin. So, Okay. we'll see you there, my friends. Yes. Puntahan niyo po kayo mga taga Bacolod. Lahat po kayo. Oo, Oo, tanan-tanan. tanan. Tubal na kamo dahil kayo enjoy kita ya. And it's also a celebration na rin ng ng class yes. year 19 something, but that's it. This is ito yung aming comeback gathering after the pandemic kasi hindi kami nagkikita din noon, Right. hindi ka rin makauwi. So talagang ito first This is really the first time after. correct, the- after the pandemic. So ito po ay the concert is sponsored by Negros Occidental High School, Class 66. Oh, You know. wow, 66. Oh. Hindi pa Diyan ako nag-graduate. ako napangarap Pinanganak. sa susunod na taon. Pero huwag kang mag-alala, mas mukha ako matanda sa'yo. Enjoy kita ya kasi makita na ito da mga amiga, mga Ay, amigo, abot iya. Oo man. Oo. Hindi ako marunong mag-Ilonggo. Sige ka. Okay. Kasabot man ako. Ay, abot ka. Kasabot man, gamay ra. Oo, gamay. Ano yun, Cebuano yun? Cebuano. Cebuano. Ano dapat? Kaintindi. Kaintindi. Oo. Totoo to, ha? Oo. Oo. Kaintindi. Kaintindi ko na yan. Kaintindi. Kabalo ko na yan. Yung kabalo. Yung kabalo. Cebuano. Kaintindi. Kaintindi. Mukhang niloloko mo ko sa kaintindi. You know what? Sa Amontan, Kaintindi. Para Oo. mong ginagawang kaintindi. Spanish. Oo. Hindi. Para mong niloko yun. we have Hindi. a lot of Spanish words Yeah. sa Ilonggo. Yung intindi ba, Spanish yun? Hindi. Tiende, entiende. Tiende. Oh. Yeah. Oo nga Kasi pala. sa no? Tagalog, Intindi. intindi. Oo, intindi. Entiende. Sa akin matindi, intindi.
Language is so interesting. Really. Yeah. So anyway, Okay, we'll see you there. okay. Ate Maru, ito ang ating kwento ngayon. FEBC International. Yes. And we're always encouraging you dahil po maraming nakakakilala sa Panginoon at nagbabago po ang buhay. Until kahit po sa buhay namin, buhay natin, lahat naman tayo, lagi patuloy na binabago ng ang buhay ng Panginoon. Pero ang hamon nga natin doon sa mga taong hindi pa nakakarinig ng pangalan ng ating Panginoong Hesus kasi mandate niya to. Ito'y iniutos niya sa atin Tama. bilang isang Kristiyano, bilang isang simbahan, iglesia, and ito po ang misyon ng ating Panginoon. Amen. Yes. Again, coming from a Mien, I got two stories, wonderful stories sa mga Mien people group dito po sa isang restricted area sa Southeast Asia. Sabi niya dito, I am 52 years old. In 1980, I studied to be a shaman or witch doctor at being and doing the spirit ceremony for 17 years. Oh, wow. So alam na alam niya yung matter about spirit worship. And at ito nga po yung sinabi niya, and it's all about slavery. You will be a slave by the spirit. Wow. Ang aking pong panganay na anak ay 3 taon, naging seriously sick for 7 days. I took him to the doctor, but the doctor couldn't help. Afterward, I took my son to see the shaman, and my son was healed. Pinagaling. At that time, I knew that my son would indeed belong to the Spirit. I was worried and couldn't find a solution. We started to quarrel in the family, and we were unhappy. My children started getting sick again. I knew I had to do something quickly. And the one wonderful thing, I heard on the radio that Jesus can make me free from the spirits. And that was the good news from radio, Amen. from FEBC radio. I didn't know how to believe in him. Also, my father-in-law didn't know either how to believe in Jesus. At that time, we had no idea how to pray. And we didn't even have the Bible. In addition, ang mga government officers namin ay nire-restrict kami and telling us that to be a follower of Jesus Christ is illegal. Bawal. What should we do? How we would live? Finally, I decided to believe in Jesus. I only listened to the Bible teaching on the radio. In those days, the persecution was happening a lot. They would catch us no matter if we didn't choose the Spirit. So huhulihin pa sila pagka nagfo-follow sila kay Jesus rather than sa Spirit. Wow. na slave sila ng Spirit. Yeah. And but we went against the officer na sabi niya who is visible than against the ghost, also against the ghost or the spirit who is invisible. But we chose Jesus and lean on him, and we got wisdom from him. Amen. God always gives us the wisdom to talk with the authorities. They were always curious about where we got the knowledge from. So the authorities, so the knowledge from, so the authorities couldn't stop us. And we were saved every time. Amen. Besides, we also dared to lead others to become believers in Jesus. The officer said, you can believe in Jesus, but do not let anyone more other people to become believers. Oh. Sabi niya, now I am a church leader and continue leading the people becoming believers in Jesus Amen. more and more. The church has 191 members or 36 families. I learned most of the Bible on the radio. Wow. Yeah. Ito yung mga, hindi natin
hindi alam 'to ng mundo, no? Yeah. Hindi sila nakikita sa mundo, hindi sila popular sa popular media, Mm. pero sa popular po sila sa kaharian ng Diyos. And Grabe, no? they stand firm sa faith nila. They know how to talk. They Mhm. know how to speak, protecting their rights as well, Wow. you know? Wow. Pero iniingatan sila ng Panginoon. I've heard a lot of that, Ate Maru, sa mga pagdalaw natin sa mga ganitong mga area. Sabi Yeah. nila, we know our rights. Kasi mga declarations naman itong mga countries na to, no, we have religious freedom, blah, blah, blah. Mhm. Pero hindi naman talaga. Yeah. So sasabihin nila yon. Look, stated in our Right. charter, Mm-mm. you are giving us freedom to have our own religion. So yun, ano nila Oh, yun. wow. Ano nila. They were fighting for Yes, they will fight for, the rights that they have Yeah. based on the law. Uh-huh. Yeah. Um, Kaya lang kung minsan natin Maru yung mga areas kasi na mga remotest areas. Kung sino na yung mga gatekeepers doon, mga leaders doon, they make their own laws. Oh. They make their own laws. Kung ayaw kanila, hindi ka pwede. Pero ito nga, alam nila yung mga gagawin. At kaya nga, sabi nga ng mga Ganda. leaders, no, yung mga government, saan nyo nakuha yung knowledge nyo Oh. sa salita ng Diyos? Yeah, that's right. Sa pamagitan ng mga teachers natin sa Mhm. FEBC Radio. Amen. Amen. So you cannot keep something good Mhm. from people. Yeah. Talagang you Mhm. really have to share it. Yeah. Whether they like it or not, you can keep something good. No, you Mhm. always have to share it, no? Yeah. Eh kung nanalo ka nga sa sweepstakes, gusto mo Right. i-announce sa buong mundo, Right. ako nanalo ako. But this is a gift of salvation Mhm. that we would like to share to others, na pag tumanggap naman ang mga napagsabihan natin, ay saan sila pupunta? Sa Yeah. langit. Yeah. To live life eternally with God. Wow. Mhm. What is that for? Wow, that was really an inspiring, Okay. the power of the Holy Spirit Mhm. is there and it's present, and then gagamitin ka talaga kung magpapagamit ka lang. Well, panalangin po ninyo patuloy ang FEBC Yeah. International, FEBC Radio, FEBC Social Media, Mm-mm. FEBC Media. Patuloy niyong ipagdasal. That's right. So mamaya mga kaibigan, we really have a special guest, at itong guest natin ay isang tao din na ginagamit ng Panginoon in many ways. You will enjoy her testimony. So hang on, just stay there, at wag niyong patayin ng radyo. Okay? Babalik kami, promise. We are so happy once again mga kaibigan, dahil last week po ang ating guest ay we were so blessed by her testimony, paano siya binago ng Panginoon after all those wealth. I would say wealth. Bilo mo, jewelries ba naman? Right. So, pinabalik namin siya because she really has a special ministry na she's involved with right now, and very active Yes. itong grupo na ito. So, Worth, ano to? Kwentong may kwenta. May kwenta. Yeah, right. So, ibabalik po natin ang ating guest last week, si Sister Rebecca Ruth Roque. Welcome back, Sister Ruth, sa Thank ating you po. program. Maraming salamat po uli. What a privilege. Sister Ruth, salamat. We really enjoyed what you have shared with us. And I know sa gabing ito, may isang maganda na movement na ginagawa ngayon sa Bay Area. I don't know kung sa Bay Area lang ito or it's all over America. Kwentuhan mo kami dito sa iyong involvement with the Women of Worth.
Oh, Wow. okay. In Mhm. short. Wow. Yes. Wow. Wow. Yeah. Okay, Sister Ruth, go ahead po. What is Women of Worth? Okay, eto pong Women of Worth na 'to, sa totoo lang, mula nung umattend ako first time, Sister Maru, hindi na ako nag-absent kahit isang beses. Not Talaga. even once, oo. Oh, wow. Kasi Wow. napakaganda. Women of Worth is a Christian support group outreach. It is a Christian support for women, primarily designed as an outreach to women needing the gift of salvation. Oh, I see. It Okay. serves as an umbrella organization to women groups who desire to conduct outreach events for women needing Christ as their savior. Ang maganda dito, ah, merong magsasalita. Wari mo yung speaker, nakaka-empower yung kamukha halimbawa nung isang beses, women are women are created as a beautiful, yung mga ganon, ano. Maraming mga kamukha halimbawa ng marami hindi ko na ilagay, pero those women groups who engage the WOW concept of evangelism use the seeker-friendly program we call WOW Moments, which is a monthly women's gathering for fun, foods, friends, and especially the presentation of salvation. Ang centerpiece of these monthly gatherings are biblical messages we refer to as inspirational talks, and are always concluded in opportunities given to attendees to receive Christ as their Savior. Women, you are, marami na hindi ko na nailagay pala, pero next, Pero ito palang Women of Truth ay yung mga individual group of women sa mga churches, they can join. Parang ganon. Yes, they can join. Umbrella na ito yung Correct. No matter what is your, At saka no Sister matter, basta kababaihan na gusto nating nurtured, at saka So paano po kayo naging aware dito sa WOW ministry na to, Women of Worth? Saan ho ninyo unang na-atinan yung movement? Merong nagkumbida sa akin, and then magaling yung speaker namin, which is our director, Lydia Wilson, if you don't mind that I mention her name. Yeah, no, it's okay. Yeah. Kilala ka niya, Sister Maru. And then, of course, and then, ayun, magaganda yung mga topic. So sabi ko, wow, nakaka-encourage talaga at nakaka-empower. And so since that time on, nag-ano ko at nangumbida ko, kinukumbida ko mga 21 ladies to the group, to the event. Dinadrive ko at I really do everything. And so yun ang mga involvement ko. Kaya sabi nga niya, my involvement is ever since Sister Ruth attended the first WOW Moments in San Carlos, California, many, many years ago. She has been faithfully attending WOW local events in the Bay Area and other parts of California. Nakakarating po ako sa Mindanao, West Virginia, sa New York, at ngayon ay nag-organize ako ng WOW Metro Manila, na gusto ko naman ma-bless yung mga mahihirap natin na mga kababaihan doon, na talagang kailangan silang ma-bless. Sabi nga, hindi kayo talagang tagalinis na lang na walang nagpapasalamat sa inyo. Kailangan meron silang inaatenan na naglalagay. At saka meron din kaming pinoproduce na wari mo, nagpadala ako ng blessing sa kanila para magkaroon ng business, yung mga ganon. So, saan po sa Metro Manila, Sister Ruth? I'm just curious. Say it again. Saan po sa Metro Manila yung work po ng WOW?
Mm-mm. Malabon, and then sakop, ang Metro Manila kasi sinasakop nila yung pati Quezon City, Oh, Caloocan. yes. Oo. Yeah. So Yeah. maganda dahil kasi marami na rin tayong kababaihan na nabibless. So Oo. ang base po ay sa simbahan o nagmi-meet ho kayo somewhere else? Walang base na church, pero nag-meet sila sa bahay sa Malabon. Nandun si Mhm, Jojo, si mhm. Jojo ang utusan ko na, Joko, anong kailangan diyan? Oo. Yung mga hindi man lang sila yung iba na hindi, eto naman yung hindi man lang makatikim ng kahit na anong hamburger diyan, bumili kayo ng hamburger, maghandaan kayo. Kaya masaya po, masaya sila, nagkakaroon sila ng nurtured sila at Wow. Wow. naaano Do you natin. work, oo. Sister Ruth, do you work hand in hand with the local pastors in the area? Hindi, not Dati necessary. dati na kay Pastor Andy Antenor ako for 15 years. Oh, okay, Yeah, for okay. 15 Oo, years. Pastor Andy. For Pastor Andy. Pero ngayon, nakikita pa rin kami ni Pastor Andy. He was the one who gave the blessing on my 80th birthday. Oo, yes, Pero, yes. yeah. Pero Sister Malu, pagka pala yung ganitong napakaginaw dito, Mm. at yung mata mo hindi na foggy. That's what I'm ang hirap ng mag-drive. Yung foggy na foggy. Okay. You have no idea how foggy it is dito sa Daly City. Tama. Have you Yes, heard yes. about Daly City? Yung Oh, fog? we've lived there. Yung bago Talagang- naming pagdating sa Amerika, sa Daly City kami. Sa Pacific. Ang Sa foggy, Pacific di ba? Islands. Oo, foggy talaga. Mm-mm. Pero Kaya babalik mahirap naman din mag-drive. ako pagka summer, ayun, nagiging active naman ako. Yeah. So, ano ang pinaka-latest na activities ngayon ng Women of Worth in the Bay Area? Meron ba kayong Meron ngayon sa Bay Area, as a matter of fact, nag-i-start na kaming invite. Meron kaming, eto yung ano namin ngayon. You are invited to our Women of Worth virtual event, Learning from Abigail, a woman of wisdom. Oh, so wow pa rin. Wow, ito, a woman of wisdom. Yes. And February 17, here sa California. And then sa Asia, it will be Saturday, February 18. I see. Kaya ang mga Metro Manila, nandun sila, makikinig sila. Okay. Now, Sister Ruth, saan niyo po nakukuha yung energy niyo being an 80-year-old women, Yeah. women of worth? Yes. Yun ang gusto kong pag-usapan natin, Sister Ruth. Oo. Go ahead. Kasi, Go ahead. akala ko nga, ang testimony ko is true to God's promise in Isaiah 46 verse 4. Even in your old age and gray hair, I am He who sustained you. Oh, di ba? I created you. I will carry you. I will sustain you. I will protect you, and I will strengthen you. Yes, at this age of 80 years old, looking back through the years, there are so many circumstances to be thankful about. And then, nagkaroon po ako ng accident. Let me share with you the wondrous work the Lord has done to me when I got an accident. It was some time when I tripped and slipped. Sasampa ako dun sa bathtub. Napahawak ako sa kurtina. Dumulas ako. Yung pagkadulas ko, yung talagang sumaksak na ganun ito. Yung pagkasaksak, nakaganon yung kamay ko, hindi ko na maiganon. And then, and then, it is so impossible for me to stand up, and nobody was with me. I was alone. But ang sinasabi ko na lang, Lord, please help. And truly, pagka nandun ka sa point na yon, you will feel the presence of God. I felt that moment, someone helped me, stood up.
parang angel talaga, nandun talaga. Mm. I was able to dry myself and dress up amazingly. I felt God's hand. I felt His love surrounded me, and I remember His word, when you stumble and fall, with my hands I will uphold you. And because I Yes, love yes. you, I will rescue you. I didn't know how I was able to go to the hospital, but Wow. all I know, God is involved and concerned in every detail. And as the Bible said, He will send His angels concerning you to help you and guard you in every way. I do not know the answers why God allows accidents to happen. But all I know, God is our loving heavenly Father whom He chastened those whom He loved, for a reason to be reminded that apart from Him, we are nothing. And this reminded me also, eto na yung sagot sa tanong ni brother, that Mhm. I should be thankful that I reached 80 years old and is still going strong, because the strength comes from God. Amen. He Yes, is our yes. strength, our refuge, our fortress, our deliverer. He is our present God in times of need. In times of needs, to God be the glory. Glory Oh, to wow. God. Wow, wow. Mm. Yes, Yeah, yes, yes. Very, very encouraging po sa amin yun, ano? Sa yeah. mga gray hair natin, naglalabasan na. And ang I sabi hope ko I po can dito, have that ano, yeah, that and in my closing, to all my contemporaries and to all those that are going to be like my age, to all our golden Present, present. ladies, I challenge you, level up your faith, trust God, fear not, you will never be alone. Talaga po. Amen. I So, claim that. I so claim that too. Ate Ruth, hindi lang kayo nangungusap sa mga kababaihan, pati rin sa akin. On behalf of the male listening and watching. That's I right. know, you will never be alone. Just acknowledge God in all your ways. And He will rescue you, He will deliver, He will protect, He will be there Mhm. anytime. He is our ever-present God in times of needs. Kasi, Wow. Wow. yeah, What an inspiration, no? Sa ating mga tagapakinig, especially din ako. Mhm. There are times na talagang humihina physically. Kasi nagiging luma na yung ating katawan. But then the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. So we'll continue on. Ako naman sabi ko sa sarili ko, hanggang pwede pa ako magsalita, I Mhm. will tell people about the Lord. about Mhm. the No, Lord. until the time Yes. siguro, until the time siguro na, oh, you stop na ha, paus ka na, wala ka ng boss. Well, kung hindi na tayo makapagsalita, pwede naman tayo magmuestra. You know, talagang wala makakapigil sa ating Walang magsalita. makakapigil. Yung- Yeah. I Wala know. makakapigil. Nobody can stop the Yeah. word of God talaga. The spread of the word of God, nobody can stop. Sister Ruth, thank you so much for sharing your life and the ministry of Women of Worth. And we pray that the Lord would continue to bless it, to reach out to a lot of women like Yeah. us. And then yung mga nakikinig din, hindi lang po sa Amerika, itong Women of Worth, it is Mhm. reaching out also in the Philippines. So, siguro kung may mga projects kayo, tumawag lang po kayo sa DZAS at pwede po nila i-announce po yun. Talaga. Yung- Oo nga, ano mo. Yes. Yeah. Mm-mm. Very Tawag nice. lang. Yeah. At ano. So, Sister Ruth, once again, maraming salamat. Thank you. Blessed us. Ako ang Ito po ang ating magpapasalamat. Maraming salamat. Yeah. Yes, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, ganun din sa Channel 185 sa GCTV. Well, sa pangalan po ni Sister Rebecca Ruth Roque, kami po ang inyong nakasama dito po sa 702 DZAS, Jonathan Mortiz. At Ate Maruse Peda Javier, maraming salamat
I hope Maraming you salamat. enjoyed what we have shared with you tonight. We'll see you again next week, the same time, dito po sa ating We can do it. it. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.